Carlita nga bang pangalan mo? Opo, Mang Neryo. Ako po ay kapatid nitong si Edgar na siyang kasero nitong inuupahan nyo. Galing pa po kami nitong anak ko sa probinsya ng Quezon. Ay nagpunta lang kami rito kasi narinig ko kay Edgar na may magaling daw na magagamot dito. Mukhang malala na nga yung baga mo, Carlita. Yun nga po. Simula pagkabata pa lang, may hika na po talaga ako. Tapos lumala ng lumala. Huwag ka mag-alala. Mukhang kaya ko namang gamutin yan. Ay talaga ho, Manong. Nako, mabuting balita po yan para sa akin. Oo, pero teka lang. May kukunin lang ako sa kwarto ko sa taas. Maghintay lang kayo dyan. Rolly, ang bangis ng mga figurine sa divider Purong ginto. Siguradong mahal yan kapag binenta. Huy, Kuya Alan, hindi ko gusto yung ngiti mo ha. Anong pinabalak mo? Naisip ko lang kasi, malamang marami pang ganyan dito sa unit na to. Makakuha man lang tayo kahit isa o dalawa. Tsak, tiba-tiba tayo. Lolooban mo tong bahay ng albularyo? Bira ka naman kuya. Matanda na yan. Hindi mo man lang palalagpasin. Sayang Pera na rin yan. Ilang buwang alak at yosi na yan. May panggala pa kami ng shota ko nun sa Quezon. Sira ulo. Seryoso ka ba talaga dyan? Siyempre naman insan. Pero, ikaw ang bahala kung sasama ka o hindi. Di naman kita pipilitin Basta ba, huwag ka lang mag-iingay para di makarating sa tatay mo mga kalokohan mo. Ang sama mo talaga. Pag-iisipan ko muna kuya. Mahirap sa akin Siyempre, tenant namin yun si Manong. Lagot ako kay tatay pag nagkataon. Kita mo na? Interesado ka rin naman pala Ano bang pinagbubulungan yung dalawa dyan? Ha? Wala ho, Nay. Konting usapang magpinsan lang po. Ay, umayos ka, Alan. Alam ko yung ngisi mong yan. Huwag naman kayong ganyan, Nay. Wala naman akong masamang ginagawa Sinamahan ko na nga kayo rito sa Sorsogon Halika na Carlita, magsimula na tayo. Hihilutin ko ang likod mo. Ay, sige po, Manong. Dito ka na sa may sofa pumesto. May kumalabog. Ay nako, pagpasensyaan mo na iho. Alagang aso ko lamang yon. Nasa kwarto ko siya sa taas. Kumusta po sa inyo? Ako ho si Alan ng Quezon Province. Gusto ko lang sanang magbahagi ng personal kong karanasan sa inyong channel. 1995 po nito at 20 anyos pa lang ako. Galing sa amin ay bumiyahe kami ng nanay ko sa may Sorsogon. May tiyuhin kasi ako roon na bunsong kapatid ni nanay. Si Tio Edgar, may-ari ng isang apartment complex. Sabi niya may pinatira raw siya sa isang unit ng apartment niya na isang napakagaling na albularyo. Marami raw itong kayang lunasan na iba't ibang karamdaman. Malala na po ang hika ni Nanay Carlita ko noon, kaya nagpasya siyang pumunta para magpagamot. Ang hindi ko alam, dun pala magsisimula ang matinding bangungot sa buhay namin. Isa po kasi akong tarantadong binata noon. Pasaway kung pasaway. At nagkamali kami ng pinsan ko na gawan ng masama ang isang nilalang. Pasado alas 7 na Wala pang tatay mo, Rolly. May mga ganitong pagkakataon po talaga siya, Carlita. Minsan natatagalan siya sa pag-aasikaso ng mga bibilhing ani sa kabilang probinsya. Tapos, saktong walang telepono kung saan man siya ngayon. Kaya di siya makakatawag. Kung ganun ay bukas ba siya uuwi? Depende po. Pwedeng mamaya mga alas 10. Pwede ring madaling araw o bukas ng umaga na po talaga. Tayo po ba, Nay?
Uwi na bukas? Hindi muna. Titingnan pa raw ako ng 2 beses ni Mang Neryo eh. Bukas at sa makalawa. Ibig sabihin, magkakauwi tayo sa susunod na 3 araw pa. Naniniwala ba talaga kayo sa albularyong yun? Aba, bakit hindi? Kita mo naman, gumaan na agad ang pakiramdam ko. Hindi na nga ako inuubo ngayon, no? Sabi pa nga niya, mas gaganda pa raw ang pakiramdam ko bukas. Nako, kung ako sa inyo, huwag kayong masyadong umasa ron, Nay. Ewan ko, pero medyo masama kutob ko sa matandang yun eh. May kalakalabog pa sa kwarto niya. Anong masamang kutob bang sinasabi mo? Mabait naman si Mang Neryo eh. 100 nga lang siningil sa akin. Tsaka sinabi naman niya, diba, aso niya yung kumalabog. Ikaw kung ano-anong iniisip mo eh. Ay, nako, Nay. Ayoko na lang makipagtalo. Basta, hindi pa rin ako bilib sa albularyo ko noon na yun. Pikon si nanay sa akin kasi nga hindi ako naniniwala sa mga albula-albularyo. Sinamahan ko lang naman kasi siya sa Sorsogon dahil ayaw ko siyang bumiyahing mag-isa. Payag man kasi ako o hindi na magpatingin siya sa albularyo, tutuloy pa rin daw siya. Kaya napilitan ako. Lumalim pa ang gabi. Kaalas 12 na po noon, himbing na himbing si nanay sa kwartong tinutuluyan namin kina Tio Edgar. Naman, hindi mawala sa isip ko yung mga gintong figurin eh. Jackpot talaga ako sa mga yun eh. Kailangan makahanap ako ng paraan para mapasok ang unit ng matanda. Titignan ko paligid nitong apartment. Pinakinggan ko ang katarantaduhan ng utak ko. Bumangon ako, nagtuloy-tuloy sa bakuran ng apartment. Nasa bandang harap ang unit na tinutuluyan ni Tio Edgar at Rolly. Ang kay Mang Neryo naman ay nasa bandang dulo sa likod. May sarili itong mini gate papunta sa kalyeng nasa likod ng property. Ayun, sakto. May bintana. Kasya ako dyan pag nagkataon. Kailangan ko lang pumatong sa may akasya. At tapos, abot ko na yun. Hoy, Nyata naman, Rolly, gugulat ka naman eh. ano ba kasing tinitingnan mo dyan? Sinisilipan mo si Mang Neryo? Ikaw ha? Di ka naman nagsabi. Matatandang lalaki palang kursunada mo. Si Raulo, hindi ganun yun, oh. Oy, seryoso kuya. Sigurado ka ba talagang lolooban mo yan? Oo, sigurado ko. Sigurado kasi akong purong ginto yung mga figurin eh. Sa tansya ko, kahit isa lang noon, hindi bababa ng 10,000. Eh ikaw ba? Hindi ka talaga sasama. Hindi pa ako tapos mag-isip, kuya. Mahirap nga naman kasing gumawa ako ng kalukuhan sa mga tenant namin eh. Baka mapatay ako ni tatay. Naiintindihan ko naman yung inaalala mo. Hindi rin naman kita pipilitin pero yun nga, pera na rin yun. Pambisyo mo na rin. Tsaka, hindi naman malalaman ni tatay mo kung walang magsasabi eh. At kung hindi tayo mahuhuli. May punto ka naman. Pero siguro kuya, bigyan mo ako ng hanggang bukas ng hapon. Malamang, nakapagpasya na ako niyan. Teka, ano yun? Pusa? Natigilan ako nang may makitang pusa. Kulay dark gray po yun na may konting itim-itim sa likod. Nakapatong siya sa mismong simentong bakod at nakatitig sa amin ang dilaw niyang mga mata. Hindi ko alam nun pero bigla na lang nanayo ang balahibo ko nang makatitigan ko yung pusa. Sandali nga rin akong napahinto sa paghinga at lumakas ng bahagya ang tibok puso ko. Yang pusang yan na naman? Kilala mo ang pusang yan, Insan? Hindi ko alam kung kanino yan. Pero, madalas ko siyang makita dito sa barangay namin. Lalo na dyan sa kabilang kalye sa may likod. Eh ano bang problema mo? Ba't bigla kang namutla? Ha? Hindi ko alam. Bigla na lang kasing sumama ang pakiramdam ko eh.
pasok na siguro tayo? Sige. Nilalamig na rin ako rito eh. Pinilit kong huwag ipahalata sa pinsan ko na kinakabahan na rin ako ron sa pusa. Lumakad kami papunta sa may harap ng apartment para sana pumasok na. Lumingon ako sa pusa. Nakatitig pa rin siya sa amin. Lumakad ako ng isang hakbang. Lumingon ako ulit at nagulantang ako nang hindi ko na siya makita. Saan napunta yung pusang yun? Bilis niya namang mawala. Huwag ka nang magtaka kuya. Ganun talaga yun. Lulubog lilitaw. Anong lulubog lilitaw bang sinasabi mo? Napaka-imposible naman yata niyan. Baka naman nakalundag na yun sa kung saan. Kuya, ganyan talaga siya. Kahit sa mga lugar na wala siyang malundagan, umatakbuhan ng mabilisan. Bigla-bigla na lang siya nawawala. Hindi kita pipiliting maniwala, pero marami na sa amin dito ang nakapansin yan. Bahala na nga. Basta hindi magandang kutob ko sa hayop na yun. Tara, pasok na tayo. Pumasok kami ni Rolly sa kanilang unit. Dumiretso naman ako sa tinutuluyan naming silid ni nanay. Kita kong mahimbing pa rin siyang natutulog. Subalit laking gulat ko nang makita ko sa labas ng bintana ang gray na pusa. Nakapatong siya mismo sa hamba ng bintana sa labas ng mga salamin. Bukas ang jalousie ng bintanang yon para makahinga naman ng maayos si nanay. Kaya naman kitang-kita ko ulit ang dilaw na mga mata nung pusa. Ano ba kasing kailangan mong pusa ka? Umalis ka dyan! Alis! Chew! Chew! Pumunta sa bubong ah. Bahala na. Isasara ko na lang tong bintana. Lumundag ang pusa papunta sa yerong bubong matapos kong itaboy. Noon din po ay mabilis kong sinarado ang bintana. Binuksan ko na lang ang pinto ng kwarto para may hangin pa rin makapasok. Nakaharap po iyon sa hagdan pababa. Ano ba kasing trip ng hayop na yon? Bakit parang ang bibigat naman yata ng mga yabag niya sa yero? Kuya, ano yun? Narinig mo rin? Yung pusa yan. Ano? Ba't parang taong naglalakad sa yero? Aba malay ko. Basta yung lecheng pusang yun. Sumisilip-silip sa bintana kanina. Tinaboy ko. Lumundag sa bubong. Tapos ayan na. Hindi kaya may tao na talaga sa bubong kanina pa? Hindi lang natin napansin. Oo nga no. Posible nga yun. Teka. Tumigil na yung mga yabag. Huwag pa rin tayong pakampante. Baka nandyan pa rin yun. Si nanay. Bantayan mo muna si Tia Carlita rito. Isasarado ko lang ang mga pinto at bintana. Baka mapasok tayo rito. Sige, bilisan mo. Tapos kumuha ka rin ng itak o kutsilyo sa kusina nyo. Buti nang handa tayo. Mabilis na kumilos si Rolly. Dinig kong sinarado nga niya ang mga pinto at bintana. Ilang sandali lang nakabalik na siya. Dala ang isang itak at isang ordinaryong kutsilyo. Kinuha ko yung kutsilyo. Ilang minuto na tayo nakikiramdam, kuya. Tahimik na talaga sa bubong. Pero, kinukutuban pa rin talaga ako eh. Ipagpatuloy lang natin ang pagbabantay ng mga isang oras. Ganun na nga lang. Mamaya naghihintay lang pala yan na makatulog na tayo. Oo nga no. Sige ganito. Patayin natin lahat ng ilaw sa buong unit nyo. Para isipin niyang matutulog na tayo. Ayos lang ba yan si Tia? Kanina pa siya umuungol lang ganyan eh. Sinuri ko ang tibok ng puso niya at pati paghinga. Maayos naman. Baka binabangungot lang siguro. Pero nakamasid naman ako sa kanya. Sugod natin siya sa ospital kapag biglang alanganin na. Pinatay namin lahat ng ilaw sa buong bahay. Pero wala na talaga kaming ibang naririnig maliban na lang sa pag-ungol ni nanay. Gayunpaman ay minabuti pa rin naming maghintay at makiramdam.
Lumipas ang mga kalahating oras, tumahimik na si nanay. Pinakiramdaman ko ulit ang kanyang pag-ingat. Maayos pa rin naman, kaya naman itinuon na namin ni Rolly ang mga sarili sa pagbabantay hanggang sa lumipas ang mahigit kalahating oras pa. Mukhang wala na yata talaga. Magpahinga na siguro tayo. Sige kuya. Pero huwag mo pa rin buksan ang bintana para sigurado. Alam ko. Pero, buksan ko lang tong ilaw para makita ko ng maayos si nanay. Kuya! Halika dali! Ha? Anong meron? Tingnan mo yung bintana. Sa may bandang taas na jealousy. Ano yan? Dugo? Bakit may dugo dyan? Wala ba yan kanina kuya? Wala naman yung kanina eh. Sigurado ako ron. Kasi nga ako mismo ang nagsara yung mga salamin. Paano nagkaroon ng dugo dyan? Dugo ng hayop siguro? Baka kung anong peste dito sa bahay. Mukhang ganun na nga. Wala namang ibang paliwanag eh. Yung pusa naman kanina, hindi naman yun napunta dyan. Wala na siyang matutungtungan banda dyan sa taas. Basta kuya, kapag may napansin kang kakaiba ulit, tawagin mo agad ako. Sige. Tsaka, oo nga pala. Huwag na nating bagitin kay nanay itong mga nangyari. Baka mag-alala eh. Lumabas na si Rolly para pumunta sa sarili niyang kwarto. Pinahid ko naman yung dugo sa jealousy. Sinubukan kong sumilip sa saradong mga salamin at muli akong natigilan nang mapansin ko na naman ang pusa. Nakapatong sa sementadong bakod. Yun nga lang, sa labo ng mga jealousy ay hindi ko maaninag kung saan siya nakatingin. Basta napansin ko na lang na lumundag siya sa kung saan at nawala na sa paningin ko. Nakakagago na yung pusang yun ha. Kapag talagang nahuli ko yun, kakatayin ko ang hayop na yun. Matulog na nga. Puwisit na gabi to. Ako yung nagbabalak man loob. Pero kami yung nagaganito. Sa pagod ko ay agad naman akong nakatulog noon. Subalit kinabukasan sa almusal nagtaka ako nang mapansing masigla na si nanay. Kita kong nasa hapag na rin pala si Tio Edgar. Mano po, Tio. Kailan lang po kayo nakauwi? Kani-kanina lang. Di pa nga ako nakapagpihis eh. Sige na, maupo ka na at na makapag-almusal. Opo, Tio. Sakto. Mainit pa yung pandesal ah. Sige, kain ka lang. Oo nga pala, kumusta pa ang punta mo kahapon kay Mang Neryo, ate? Pasensya na talaga ha, hindi na kita nasamahan. Nakataong kasing may inaasikaso ko sa Albay eh. Nako, ayos lang, Edgar. Ayaw ko namang maging abala sa'yo. Natingna't nagamot naman ako ni Mang Neryo. Ano raw bang sabi niya? Ayun nga, medyo malala na raw talaga ang baga ko. Marami nang namumuong likido sa loob. Kaya di na makadaloy ng maayos ang hangin. May infeksyon na rin daw. Sumakto naman sa mga sinabi ng doktor. Pero, oy, tama ka nga. Napakahusay niyang albularyo. Hinilot niya lang ako gamit ng langis niya. May pinainom din siyang halamang gamot. Pagkatapos noon, gumaan na ang pakiramdam ko. Ngayon naman pagkagising ay napakasigla ng pakiramdam ko. Pero tiya, maghinay-hinay pa rin kayo. Baka kasi bigla kayong sumpungin eh. Siyempre, ayoko naman kayong mapasama. Pero alam niyo na po, nag-aalala lang. Huwag ka mag-alala, Rolly. Naiintindihan naman kita. Pero maniwala kayo, ang sigla-sigla ng pakiramdam ko ngayon. Pakiramdam ko nga bumata ako ulit. Sabi sa iyo ate, magaling yan si Mang Neryo. Marami na rin siyang napagaling dito sa Miami. Kahit itong si Rolly, nagamot na rin niya nung napilayan niyan eh. Si Edgar, saan nyo nga po nakilala yung matanda? Doon sa palengke, siguro mga 6 o 5 buwan na rin. Inilapit lang din yun sa akin ng isang kakilala.
Naghahanap daw ng mauupahan. Nung mahigit 1 linggo na siya rito, doon na siya nagsimulang manggamot. Yung panggagamot lang po ba talaga ang hanap buhay niya? Hindi naman. Sumasama-sama rin siya minsan sa pangingisda. Madalas din siyang umaalis kapag gabi na. Tapos madaling araw na umuwi. Sabi niya, may pinupuntahan lang daw siyang mapagkakakitaan. Buti at wala namang ginagawang masama sa inyo, Tiyo. Pero kay nahinala yung lakad niya kapag gabi Ewan ko pero masama ang hinala ko sa isang yun Kinukutuban ako kahapon habang nandun kami sa unit niya. Alam mo, ikaw bata ka, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa ibang tao. Ni hindi mo pa nga kilala ng lubusan si Mang Neryo Yun na nga po mismo Ilang buwan pa lang yan dito. Mamaya kung anong tinatago pala niyan. Baka hindi pala ligtas yung pinapainom niya sa inyo. Sila ang taga rito. Sila ang nakakaalam kung anong klaseng tao talaga yon. Tayo na mga dayo lang ay walang karapatang manghusga sa kanya ng ganyan. Kung tutuusin, sa'yo nga ako kinakabahan Kung meron mang kung sino may sayad dito ngayon, ikaw yon, kala mo. Nanay naman Ako na naman nakakita nyo. Siya tama na yan. Magpatuloy na lang tayo sa pagkain. At saka, huwag ka mag-alala, Alang. Wala namang ginagawang masama si Mang Neryo dito sa amin. Marami pa nga siyang natutulungan Isa pa, kung talagang masamang tao siya, dapat matagal na siyang napalayas dito, hindi ba, Edgar? Nay, Mm. ano po yung nasa may liig nyo? Ha? Nasa leeg ko? Oo nga, Hindi ko kaagad napansin yan. Pati niya ako. Parang kagat ng kung anong insekto. Hindi ba masakit, ate? Hindi naman. Hindi rin makate. Di ko nga yan mapapansin kung di nyo sinabi Sandali kaming natigil sa pagkain nang mapansin ang kung anong pantal sa may lieg ni nanay. Sa bandang kaliwa ho yun, doon sa mismong puno ng lieg. Kamukha yun ng kagat ng lamok o langgam. May napakalit ding butas sa pinakagitna. Lagyan mo pa rin siguro ng gamot yan. Kahit hindi masakit. Baka kasi ma-infection niya natin. May gamot na pamahid naman kami para sa mga ganyang kagat. O sige, pero mamaya na pagkatapos natin kumain. Pagkatapos kumain ay agad niyang nilapatan ng pamahid ni Rolly si nanay. Agad na ring nagpahinga si Tio Edgar. Ako naman ay palihim na minamatyagan si nanay buong araw. Hanggang sa bumalik kami sa unit ni Mang Neryo. Mga 4:00 po iyon ng hapon. Ako lang at si nanay dahil sumama si Rolly sa kanyang tatay. May inaasikaso sila sa pwesto nila sa palengke. Kumusta na bang pakiramdam mo, Carlita? Nako, napakagaan na po, Mang Neryo. Masiglang-masigla na ako at napakabanayad na rin ng paghinga. Tama pa lang sabi ni Edgar. Napakahusay niyong albularyo, Manong. Hindi naman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kagabi ba? Anong naramdaman mo? Naramdaman? Wala naman po. Maayos at mahimbing naman ang tulog ko. Bakit niyo po naitanong? Wala naman. Gabi kasi ako nagdarasal para sa mga ginagamot ko. At dahil maayos ang tulog mo, ibig sabihin ay may talabang pananalangin ko. O siya, pumwesto ka na dyan sa sofa. Hihilutin ko na ulit yung likod mo. Ay, Diyos ko! Ayan na naman yung kalabog. Huminahon ka, Carlita. Ay. Ang alaga ko lang yan. Pagkalaki-laking aso siguro niyan, Manong. Ang lakas ng kalabog Oo nga. Malaki. At medyo magalaw. Habang naroroon kami sa unit ng albularyo ay hindi mapirmi ang mata ko. Simple lang ang mga muebles na naroroon. Basic lang na sofa, coffee table at divider na meron sa lahat ng unit ng apartment ni Tio Edgar. Napadapo ang tingin ko sa divider. Nakatayo iyon sa gitna ng sala at kusina.
May nakalagay doon na mga garapon ng mga halamang gamot at kung anong mga langis. Nasa bandang gitna naman ang 5 mga gintong figurin ng mga anghel. Bawat isa ay nasa isang dangkal ang tangkad. Magkakaiba rin sila ng porma. Tumuloy ang mga mata ko sa hagdan papunta sa second floor at nang kalabitin ako ni nanay ay naputol ang pagmamasid ko. Alan, ano bang tinitingnan mo dyan? Ha? Wala ho, Nay. Aalis na po ba tayo? Tapos na kayo? Oo, bukas naman ako babalik para sa panghuling dalaw ko rito. Pagkatapos nun ay bubuti na raw ng tuluyan ang pakiramdam ko. Mabuti naman ho kung ganun. Pagkatayo ko mula sa sofa ay iniligid ko pa ang mga paningin sa huling pagkakataon. Nagtama ang mga mata namin ng matanda. Nginitian niya ako. Kinilabutan ako. Ramdam kong pamilyar sa akin ang kanyang mga mata. Di ko nga lang matukoy kung saan ko nakita ang mga iyon. 6:30 ng gabi naghahanda ng hapunan si Nanay Carlita at Tio Edgar sa kusina. Kami naman ni Rolly ay nasa harapang bakuran. Kanina ka pa hindi mapakali kuya. Ano pang iniisip mo? Di ko nga rin alam bakit eh. Tinamaan ka nga naman ng lintik. Baka natusta ng utak mo sa mga bisyo mo, ha? Pareho lang tayong lulong sa mga kemikal, gago. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ganito kasi. O ano? Kakaiba talaga pakiramdam ko kanina dun sa unit ng albularyo eh. Pakiramdam ko may mali. Pero hindi ko matukoy kung ano mismo. Idagdag mo pang andun pa rin yung pagkalabog. Labo mo naman. Linawin mo nga. Hindi ko nga maipaliwanag ng malinaw kasi nga malabo rin sa akin. Baka naman pangangati lang yan dahil sa mga gintong figurin. Siyempre, interesado pa rin ako sa mga yun pero hindi lang yun ang nararamdaman ko ron eh. May iba pa. Pakiramdam ko, gusto kong halugugin bahay niya. Alam mo kuya, sa totoo lang, nahihiwagaan din talaga ako kay Mang Neryo. May kutob ako sa kanya na di ko masabi kung ano talaga. Medyo nakakapagtaka rin kasi wala pang nakakakita sa alaga niyang aso. Tinatago niya talaga. O, diba? Kaya nga napag-isip-isip ko, sasama na ako sa'yo. Meron o wala man ako makuhang ginto. Parang gusto kong alamin kung ano ba talaga ang lihim ng albularyo. Kung ganun, tsempuan natin. Ngayong gabi. Sabi ng tatay mo, madalas siyang umalis kapag gabi, di ba? Oo, mga pasado 11:00. Ganito gawin natin. Mag-abang tayo dun sa may kalye sa likod ng property. Siguradong makikita natin si Mang Neryo kapag lumabas siya sa unit niya. Kapag nagkataong umalis nga siya, tsaka tayo papasok. Sige, dadalhin ko yung duplicate ng mga susi. Pagkatapos ng hapunan ay pasimple ng kinuha ni Rolly ang duplicate na mga susi para sa buong apartment complex. Agad na rin kaming nagpaalam kina nanay na aalis. Saan ba kasi kayo pupunta? Gabi na Gagala lang po ng konti, Nay. Ilang araw na lang, uwi na tayo eh. Ano lang ba yung makapasyal ako ng konti rito kina Rolly, di ba? Ayos lang namang mamasyal. Kaso nga ba't kailangan gabi? Pwede namang bukas na lang ng umaga. Sasama po kasi ako ulit kay tatay bukas, tiya. Tsaka, wag po kayo mag-alala. Hindi naman kami lalayo. Diyan lang kami sa kaibigan ko sa kabilang barangay. Oo siya, sige. Bahala kayo. Total ay malalaki na kayo. Inagahan po namin ang pag-alis para hindi kami paghinalaan. Ang ginawa namin ay naglakad-lakad na lang muna kami ni Rolly. Tumambay sandali sa bahay ng isa niyang kaibigan tapos pumunta sa likod ng apartment noong mag-aalas 11 na. May dala kaming tigisang bote ng beer at isang supot ng chicharong baboy. Sakto. Mukhang nasa loob pa nga si Mang Neryo. May naaaninag pa akong gumagalaw sa likod ng kortina. Dito lang tayo, kuya, para hindi niya tayo mapansin agad. Kung makita man niya tayo, iisipin lang niyang nagiinuman tayo rito.
Hindi ba kahinahinala na nandito tayo sa medyo tagong bahagi ng kalye? Hindi naman. Madalas naman kami mag-inuman dito ng mga kaibigan ko eh. Huwag lang nating titigan masyado ang unit ng matanda. Ba't mo ba dinala yung maliit na kutsilyo namin? Baka sakali lang kailanganin eh. Pero syempre, magdasal kang hindi natin ito magamit. Gumulong pa ang mga minuto. Pasimple lang kaming nagiinuman pa konti-konti ng pinsan ko sa kalyeng nasa likod ng apartment. May bahay po kasi roon na matagal nang walang nakatira. Doon kami pumwesto sa may gilid ng bakuran noon. Mula roon ay tanaw lang ang mini-gate ng unit ni Mang Nerio. Ang sa makita na nga po namin siyang lumabas ng mag-alas 12 na. Ayun! Lumabas na rin sa wakas. Hindi man lang tayo pinansin. Hintayin lang natin siya makalayo bago tayo kumilos, kuya. Tuloy-tuloy na lumakad ang matanda papunta sa bungad ng kalyeng kinaroroonan namin. Tapos lumiko sa may kanto. Nagpalinga-linga kami ni Rolly. Kita naming walang ibang tao banda roon at wala ring nakatingin sa amin. Agad na kaming kumilos. Nagtakip kami ng mga ekstrang damit sa mga mukha namin bago lumapit sa property. Hindi na namin binuksan ang mini-gate para hindi makagawa ng ingay. Umakyat kami sa bakod tsaka binuksan ang pinto ng unit. Kunin na natin yung mga figurin, kuya. Mamaya na, pagpaalis na tayo. Tignan muna natin kung anong meron sa taas. Gusto mo ring usisahin na anong tinatago ng matanda, di ba? Oo nga pala. O sige, bilisan lang natin. Baka bumalik na yun. Ayan na naman. May kumakalabog na naman mula sa taas. Yun ang una nating alamin, kuya. Ano ba talaga ang alaga ng albularyo? Ihanda mo lang yung kutsilyo. Mamaya bigla tayong sakmalin eh. Mabilis ngunit maingat kaming umakyat ng hagdan ni Rolly. Pagkarating doon ay bukas ang ilaw sa pasilyo. May muling kumalabog. Galing yun sa mismong pinto na nasa tabi ng hagdanan. Buksan natin yung pinto para makita na natin kung ano talagang tinatago ni Manong. May problema, kuya. May dagdag na kandado yung pinto. Wala tayong susi para dyan. Baklasin natin yung kandado. Gagamitin ko tong kutsilyo. Binaklas ko nga po ang kandado. Medyo natagalan nga lang ako kasi matibay po iyon. Pero naalis ko naman yung mga screw. Pagkatapos ay si Rolly naman ang kumilos para susian. Ayan. Nasusian ko na. Handa ka na, kuya? Buksan ko na ba tong pinto? Sige na, bilisan mo na. Kupad mo eh. Mamaya, bumalik na yung matanda eh. Init talaga ng ulo nito eh. Oh, ito na, boss! Binuksan ni Rolly ang pinto at pumasok kami sa loob. Nagtaka kami kasi wala namang aso o anumang hayop doon. Wala ring pwedeng pagmulan ng kalabog. Pangkaraniwang kwarto lang na may aparador, kama, side table at isang upuan. Dagdag na lang siguro yung cabinet na pinaglalagyan ng mga bote ng langis at mga halamang gamot. Wala namang kakaiba rito eh. Ni wala nga tayong mananakaw dito, kuya. Walang mga ginto o kahit pilak na gamit man lang. Yun nga eh. Balik na lang siguro tayo sa baba. Tapos, kunin na natin yung mga figurin. Teka sandali. Silipin muna natin tong aparador. Baka may makuha tayo rito. Kung may itinatago siya, malamang andyan lang yon. Kung sa bagay, kapag wala, silipin natin yung ilalim ng kama. Kapag wala pa rin, labas na tayo. Sige. Anong klaseng halimaw yan? Kuya! Tulong! Tulong! Nagulantang ako sa pagkabukas ni Rolly sa pinto ng aparador. Bigla na lang kasing bumulaga sa amin ang isang karimari-marim na nilalang. Hindi ko masabi kung tao ba yun o ano, basta mukha siyang tao. Pero walang kahit anong damit. Kulukulubot ang balat sa buong katawan, mahaba ang buhok,
Matatalim ang mga ngipin at kuko. Tapos puro itim ang mga mata. Mula sa loob ng aparador ay bigla na lang niyang nilundagan si Rolly na patihaya sa sahig ang pinsan ko. Pinatungan siya ng halimaw at aknong sasakmalin. Wag! Wag! Bitiwan mong pinsan ko! Demonyo! Hetong sa'yo! Heto pa! Nasaksak ko ang halimaw, tinamaan ko siya sa tagiliran. Pagkatapos ay pinagsisipa ko siya hanggang sa napaalis na siya sa pagkakapatong kay Rolly. Rolly! Ayos ka lang! Bilisan mo! Alis na tayo rito! Buisit! Nakalmot ako sa braso, kuya! Anong nilalang ba kasi yun? Kuya! Susugod ulit siya! Talagang gusto mong mamatay, ha? Humanda ka sa akin! Susugod na sana sa amin ang halimaw. Mabilis akong nag-isip. Nilito ko siya, hinablot ko yung upuan sa may side table, tsaka hinampas ko sa kanya. Si Rolly naman ay pinagbabato ang halimaw ng mga boteng nasa cabinet. Nang makatsyempo, lumapit ako sa nilalang at pinagsasaksak ko siya ulit ng paulit-ulit. Mamatay ka na! Demonyo ka! Alimaw! Alimaw! Ilang sandali pa ay napansin ko nang hindi na gumagalaw ang halimaw. Danak ang dugo niya sa sahig. Nagkalat din ang mga gamit sa kwarto, lalo na ang mga basag na bote. Kuya, umalis na tayo rito. Baka maabutan na tayo ng matanda. Sige, tara na! Dali-dali kaming lumabas sa kwarto ng albularyo. Balak namin noon ay doon na dumaan sa bakuran ng apartment complex. Galing sa harap ng unit ni Mang Nerio ay iikot na lang kami papunta kina Rolly. Mahirap na kasi at baka may makakita pa sa duguang mga damit namin. Bilisan natin, kuya. Mabuti, tulog na si tatay ngayon. Makakapagbihis tayo agad. Yun nga eh. Itago lang natin itong mga dugo ang damit natin. May sinali mo talaga yun. Teka, sandali. Yang pusang yan na naman? Ano ba kasing kailangan yan? Kuya, tingnan mo siya ng maigi. Ha? Ano? Paano? Nanayo ang balahibo namin nang mapansing nag-iiba ang mga mata ng pusa. Mula sa dilaw ay unti-unti itong namula. Pagkatapos ay naging purong itim, katulad sa mga mata ng halimaw na napatay ko. Hindi talaga ordinaryong pusa yan. Tara na, kuya, pumasok na tayo. Nakakaulol na tong gabi na to eh. Tumuloy na kami ni Rolly papasok ng kanilang unit. Agad po kaming nagbihis. Mabilisan din naming nilabhan ng duguan naming mga damit. Pagkatapos nilagay namin yon sa isang lumang maleta. Ang maleta naman ay sinuksok ni Rolly sa ilalim ng kanyang kama. Buti na lang, hindi nagising si Tatay at Tia Carlita. Oo nga, pero hindi pa rin humihinto yung pusa. Nakakarinig ng boses niya. Anong nilalang kaya talaga yung napatay natin, kuya? Aba malay ko, bakit ako tinatanong mo niyan? Isumbong siguro natin si Mang Nerio. Sabihin natin kay tatay na nag-aalaga ng halimaw o delikado nilalang yung matanda. Yan ang wag na wag mong gagawin, tanga. Kapag nagsumbong ka, mabibisto tayo na pumasok tayo ron. Mabuti nga di tayo naabutan ni Mang Nerio eh. Oo nga pala. Kumusta na pa yung sugat ng kalmot sa braso mo? Nakakainis. Masyadong mahapdi. Patingin nga ako. Tiningnan ko ang sugat na natamo ni Rolly mula sa kalmot ng halimaw. Naroroon yun sa kanan niyang braso. Yun daw po kasi ang naipansalag niya nang sugurin siya noon. Kita kong medyo malalim pala ang sugat na yun at medyo mahaba. 4 na guhit ng mga kuko, tapos nasa 5 pulgada ang haba. Hindi man dumurugo pero namamaga ng husto. Bendahan mo siguro yan, Insan. Mamaya, may infection pa yan eh. Wala kaming benda rito sa bahay. Bukas pa ako makakabili sa butika. Kuha ka na lang muna ng panyo at panali. Tapos ako na maglalagay. Tapos mo namang hugasan yan, diba? Oo, tapos na. Nung naglaba tayo. Buti kung ganun.
magpahinga na siguro tayo. Nakakaubos ng lakas ng lintik na gabing to eh. Oo nga. Ayos din. At tumahimik na yung weirdong pusa. Wala nang maingay. Matapos kong gamutin ang nanay mo, eto ang igaganti mo sa akin. Ha? Si Mang Neryo? Alam niya na agad ang ginawa natin. Ang bilis naman. Di naman niya tayo nakita. Isinusumpa ko. Igaganti ko ang anak ko. Pagbabayaran ninyo ng mahal ang ginawa ninyo. Gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo gumagapang sa lupa. Anak? Anak niyang halimaw na yun? Hindi maproseso ng mga isip namin ni Rolly ang mga narinig. Ang halimaw na yun, anak ni Mang Neryo. Paano nangyari yun? Kaya naman, buong gabi kaming binagabag ng isipin yun. Hindi nga ako halos nakatulog sa tabi ni nanay dahil sa kakaisip. Malamang ganun din si Rolly sa sarili niyang kwarto. Ang hindi ko alam, mas magigimbal pala ako sa pagsikat ng araw. Nay, ano bang nangyayari sa inyo? Akala ko ba maayos na ubo nyo? Ate Carlita! Anan! Si Rolly ang anak ko! Patay na! Ano? Halos lumipad ang kaluluwa ko sa narinig. Dali-dali akong bumangon. Binuksan ko ang pinto at kinausap ko si Tio Edgar. Tio, anong sabi nyo? Paano patay na si Rolly? Hindi ko alam. Basta pinasok ko siya sa kwarto niya. Kasi alis kami dapat ngayong umaga. Pero nakita ko na lang siya roon. Nagingitim. May malaking sugat sa braso. Pupuntahan ko si Rolly, Tio. Taranta akong tumakbo papunta sa kwarto ng pinsan ko. Pagkapasok ko roon ay nakita kong totoo nga. Wala na si Rolly. Nakahiga siya sa kama niya, nangingitim ang buong katawan tapos nagnanaknak ang sugat niya sa braso. Saan ba kasi kayo galing kagabi? Ano ba nangyari kay Rolly? Maniwala kayo sa akin, Nay. Alam kong sinungaling ang tingin nyo sa akin, pero Ay, totoo talaga. Galing lang kami sa bahay ng kaibigan ni Rolly. Tumambay kami sa may kalye sa likod. Tapos umuwi na kami. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung sugat niya. ay, kakainis na to. Ubo na to. Ano bang nangyayari sa akin? Di ba dapat magaling ka na ngayon, ate? Ayun na nga pinagtataka ko. Maayos na pala ako kahapon eh. Babalik na lang siguro ako kay Mang Neryo ngayon. Wala na si Mang Neryo sa tinutuluyan niya. Ano? Wala na? Paano wala na? Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Basta kinato ko yung unit niya kanina. Sasabihin ko sana ang nangyari kay Rolly. Kaso, pagkarating ko doon, bukas na yung pinto. Wala na ang mga gamit niya sa loob. Noong araw na yun ay tumulong ako kay Tio Edgar sa pag-asikaso sa burol ni Rolly. Nilalamon na ako ng pagkapraning nun. Ramdam ko kasing nagmamasid lang si Mang Neryo sa malapit, bagamat hindi ko siya nakita. Si nanay naman ay palala ng palala ang ubo. Hirap na talaga siyang huminga. Pagsapit ng ika-4 na araw ng burol ni Rolly, isinugod na nga namin ni Tio Edgar si nanay sa ospital. Gusto ko naman, Nay. Sana umayos na kayo. Sana magtagal pa kayo. Kasalanan ko talaga to eh. Mukhang tinanggal ng matandang yun ang bisa ng panggagamot niya kay nanay. Alan? Tio Edgar, saan na po si nanay? Kumusta na siya? Anong sabi ng mga doktor? Wala na si ate. Iyon naman eh. Huwag nga kayo magbiro ng ganyan.
Paano wala na si nanay? Tuluyan ang tumigil ang kanyang paghinga habang sinusuri siya ng mga doktor. Hindi. Hindi po totoo yan. Nay! Nanay Carlita ko! Hindi! Nanay Carlita! Nay! Nay! Naunang mailibing si Rolly. Ilang araw ay sunod naman naming inilibing si nanay. Pagkatapos po noon ay mag-isa akong umuwi ng Quezon Province. Wala pa rin akong pinagsabihan tungkol sa totoong nangyari. Tungkol sa ginawa namin ni Rolly sa anak ni Mang Nerio. Inilihim ko iyon sa loob ng ilang buwan. Ang akala ko nga po ay tuluyan na lang yung maibabaon sa limot. Pero nagkamali pala ako. Teka, seryoso ba kayo dyan? Baka naman nagkamali lang yung pregnancy test. Nagpatingin na ako sa Dr. Anan. Positive talaga. Buntis ako. 3 buwan. Sigurado ka bang akin yan? Baka kasi mamaya eh. Aray! Aray ko naman aling dinay. Sinasabi mo bang may kalantaring anak ko, ha, Alan? Hindi naman po sa ganon. Ang akin lang naman eh. Ikaw ang ama ng dinadala ng anak ko. Kaya kailangan panagutan mo. Dahil kung hindi, ipapatugis talaga kitang hayop ko. Swerte mo na lang kung makita ka pang buhay pagkatapos noon. Nay, uminaw naman po kayo. Paano ako hihinahon, anak? Ang lakas makagago nitong hayop mong jowa. Sinabihan na kita dati pa lang. Layuan mo na tong tarantadong to. Kaso di ka nakinig. Nagpapabarena ka pa. Ngayon, ano na? Nabuntis ko ang kasintahan kong si Gemma. Galit na galit ang kanyang nanay na si Aling Dinay, kaya wala akong pagpipilian nun kundi ang panagutan ng kasintahan ko. Hindi rin naman yun problema sa akin dahil mahal ko naman si Gemma. Isa pa, may trabaho naman ako noon bilang panadero sa isang bakery, kaya naman kapag pasya ako na magsama na nga kami. 3 buwang buntis po si Gemma nang malaman kong nagdadalang tao siya. Pagkalipas ng 2 pang buwan ay nangyari ang karugtong ng bangungot sa buhay ko. Isang gabi habang naglalakad ako pauwi. Wisit talaga yung amo namin yun. Kanina pa dapat uwi ko eh. Inaharang pa ako ng 2 oras. Silang late yung isa pang gago na panadero. Ang oras na oh. Pasado 11:00 na. Namumuti ng mata ni Gemma kakahintay sa akin panigurado. Kumusta na, bata? Mang Nerio? Paano kung nasundan niyo ako rito? Anong kailangan niyo sa akin? Anong kailangan ko sa'yo? Sigurado kang hindi mo alam. Tigilan mo na ako. Patagal na yon, Manong. Pinagsisihan ko na po yun. Nagsisisi na po ako. Nagsisisi ka, pero wala ka pa rin pinagsasabihan hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagdurusa sa kasalanang ginawa mo. Manong naman eh. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang po natin to. Baka gusto niyo bayaran ko kayo. O baka may gusto kayong ipagawa sa akin. Wala akong ipapagawa sa'yo. Pero siyempre, maniningil ako ng kabayaran. Magkano? Magkano po kailangan niyo, Manong? Buhay ng anak ko ang kinuha mo. Buhay din ng anak mo ang kukunin ko. Hindi. Hindi. Ang anak ko. Ang anak ko! Taranta akong kumaripas ng takbo papunta sa bahay. Yun din mismo ang kinalakihan kong bahay kung saan kami nakatira ni nanay. Pero nung panahong yun ay kami na ni Gemma ang naroroon.
Buwisit na matandang yun. Tinatakot ako. Hindi pwede to. Hindi niya pwedeng galawin ang mag-ina ko. Oh, Alan, bakit ngayon ka lang? Tsaka ano nangyari sa'yo? Parang kang hinahabol ng maligno. Ha? Wala. May nakasalubong lang akong siraulo doon sa may highway. Tsaka ayun, natagalan ako kasi inarang ako nung amo namin. Hindi ako pinauwi agad. Sino bang nakasalubong mo? Mamaya niyan may atraso ka na naman sa kung sino, ha? Nangako ka na sa akin, Alan. Nangako ka nang magbabago ka na. Oo nga, kaya nga umiwas na ako eh. Ayoko na makipagbasagan pa ng mukha. Baka mamaya sabihin ni baby na walang kwenta akong tatay. O siya, sige na. Kumain ka na ron. Nagprito ako ng bangus kanina. Ha? Pusa? Hindi pa rin yata umaalis sa bakuran, ah. Alam mo, kanina pa yan ngiyaw ng ngiyaw. Kaya ayon, binigyan ko ng isda. Tinanggalan ko na lang ng tinik para hindi siya mapano. Ganun ba? Sige na. Isarado na natin ang bintana at pinto nitong bahay. Malalim ng gabi eh. Todo pigil ako sa kabakunon. Ayokong mag-alala sa akin ang kinakasama ko. Pumunta siya sa kusina para hainan ako ng hapunan. Ako naman ay kinandado ang mga pinto tapos sinarado ang mga bintana. Hanggang sa nakarating ako sa bintana doon sa may kwarto namin. Sumilip ako at agad akong nanigas sa kinatatayuan ng makatitigan ang gray na pusa. Ang gray na pusa na dilaw ang mga mata, subalit unti-unting nagiging itim lahat. Paano nakarating dito yung pusang yan? Mukhang may kaugnayan nga kay Mang Neri yung hayop na yun. Tulong! Ang tiyan ko napakasakit! Si Gemma? Gemma! Anong nangyayari sa'yo? Napakasakit ng tiyan ko! Aray ko! Dadalhin kita sa ospital. Baka ano na yan? Teka, magtatawag lang ako ng sasakyan. Natatakot man ay nilakasan ko ang loob na lumabas ng pinto para magtawag ng sasakyan. Nasa isip ko noon kung may mangyari mang masama ay magsusumigaw na lang ako ng saklolo para marinig ako ng mga kapitbahay. Nakakainis. Nandyan pa rin talagang pusa. Alan, bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Oo! Sandali lang! Tumawid ako sa kalye papunta sa kapitbahay naming may tricycle. Palingon-lingon ako para pagmasdan yung pusang nakatungtong sa bakod namin. Gusto kong siguraduhin wala siyang gagawing hindi maganda. Gusto kong siguraduhin hindi siya papasok sa bahay at saktan si Gemma. Mang Erning! Mang Erning! Ako po ito, si Alan. Kailangan po namin ng tricycle nyo. Manong! Manong! Ano po bang nangyayari, Kuya Alan? Ba't namumutla ka ng gusto? May problema po ba? Arlene, nasaan si tatay mo? Kailangan kasi namin ng tricycle niya. Kailangan kong isugod sa ospital si Gemma. Sumakit bigla yung tiyan niya eh. Ano ka mo? Naku kuya, lasing po si tatay eh. Tulog na tulog. Ako na lang ang magmamaneho. Sige, kaya mo namang magmaneho eh. Kunin ko lang po yung susi. Diyos ko, sana ayos lang. Oh, wala na sa bakod yung pusa. Arlene! Mauna na ako sa bahay! Sumunod ka na lang! Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay namin. Sa harap pa lang ako ng bakuran ay lalo akong nahintakutan nang mapasigaw si Gemma. Tuloy-tuloy akong tumalilis papunta sa loob ng bahay. Pagkarating ko sa may sala kung saan ko iniwan si Gemma, saktong nakita ko siyang nawalan ng malay sa may sofa. Napansin ko ring nagdurugo ang kanyang puwerta. Gemma! Gemma, gumising ka! Gemma! Gemma, andyan ang sasakyan! Dadalhin kita sa ospital! Magpakatatag ka, mahal ko! Gemma! Gemma! Ilang sandali pa ay sumunod na si Arlene sakay sa kanilang tricycle. Hindi na ako nagsayang ng oras. Mabilis naming isinugo ng kinakasama ko sa ospital.
Ayos na po bang jowa niyo, Kuya Alan? Oo. Stable na siya, sabi ng mga doktor. Ligtas rin ang anak namin. Yun nga lang. Hindi nila matukoy kung bakit bigla na lang sinumpong si Gemma. La, paano hindi matukoy? Hindi nila masabi eh. Wala silang makitang mali. Malusog naman daw mag-ina ko. Kaya nakakapagtaka para sa kanila kung bakit nagkaganon. Kakausapin na lang daw nila si Gemma pagkagising. Mamaya kasi, may dinaramdam pala siya. Pero, sana maging maayos lang siya, Kuya. Yun nga rin ang dinadasal ko ngayon eh. Oo nga pala. Etong bayad ko para sa tricycle. Itago mo na lang ang kalahati para may maitabi kang sayo. Yung Naku, kalahati lang bigay mo sa tatay mo ha. salamat po, Kuya. Mauunin na ako. Baka hinahanap na rin ako ni Nanay. Teka, may parating. Eto na. Aray! Ano na namang ginawa mo sa anak ko, ha? Nay, maniwala ho kayo sa akin. Wala akong ginagawang masama. Masyadong biglaan ang lahat. Kahit tanong niyo pa ang mga doktor o si Gemma pagkagising. Talagang yun ang gagawin ko. Dahil kapag nalaman kong may kagaguhan ka na namang ginawa, talagang gigilitin na kita. Umaga na po nagkamalay si Gemma. Sinuri po siya ulit ng mga doktor pero wala talagang makitang mali sa kanyang kalusugan. Tibok ng puso, pintig ng pulso, paghinga, lahat-lahat na po. Normal, pati tibok ng puso ni baby, normal din. Anak, ano ba kasing nangyari sa iyo? Bakit biglang sumakit yung tiyan mo? Sabihin mo nga, pinapagod ka ba nitong si Alan? Naku, hindi po, Nay. Hindi nga po ako halos kumikilos sa bahay eh. Luto lang ang nagagawa ko tapos konting dinis. Kung ganon, bakit bigla ka nalang sinumpong? Nay, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung maniniwala kayo ni Alan. Pinapakaba mo naman ako eh. Huwag mo namang isipin kung maniniwala ako o hindi. Basta sabihin mo na lang ang totoo. Inaaswang ka, Gemma? Paano mo alam? Anong inaaswang bang pinagsasasabi niyong dalawa? Nung pinuntahan po kasi ni Alan ang may-ari ng tricycle, may sumilip sa bintana. Matandang lalaki po. Kulubot ang balat. Kulubot na hindi po pangkaraniwan. Mukha nga pong kariskisin kung titingnan eh. Tapos itim lahat ang mga mata niya. Nakita ko ring matatalim ang ngipin niya, mahaba rin ang dila. Sigurado ka ba yan sa sinasabi mo, anak? Hindi ko kayo pipiliting maniwala. Pero yun po talagang nakita ko. Oo nga pala, Alan. Ba't alam mong inaaswang ako? Kasi nakita kong may mali sa pusa dun sa bakuran. Ganun din. Umitim lahat yung mga mata niya. Kaya naisip kong baka aswang yung pusa. At yun ang nagpapasakit sa tiyan mo. Ay, o siya sige, ganito na lang. Pagkalabas mo rito sa ospital, dun muna ako sa bahay nyo. Mas gusto ko sana dun ka sa atin eh. Kaso maingay yung katabi nating talyer. Kaya dun na lang ako sa inyo. Wala akong nagawa para tumutol. Hindi ko rin naman kasi masisisi si Nanay Dinay dahil nag-aalala lang siya sa anak niya. Pagkalabas nga po ni Gemma sa ospital ay doon na tumuloy si Nanay Dinay sa bahay namin. Isa lang po ang kwarto namin dito, Nay. Kayo na lang po ni Gemma ron. Ako, dito na lang po ako matutulog sa may sofa. Hindi ba malamig dito sa sopa kapag gabi? Naku, hindi naman po. Kahit nung buhay pa ang nanay ko, paminsan-minsan, dito ako natutulog. Maganda na rin yun para mabantayan kong pinto. Oo nga pala, maglatag tayo ng mga pangontra sa palibot ng bahay. Pangontra, Nay? Mga pangontra sa aswang, syempre. Asin at bawang. Para hindi na yun lumapit dito. Epektibo po ba talaga ang mga yun? Baka naman kasi kwentong bayan lang yun, Nay. Hindi ko rin sigurado. Naniniwala ako sa mga aswang pero wala pa naman kasi akong nakakaharap na gaya nila. Tapos bukas, magpunta rin tayo sa albularyo para humingi ng tulong. Albularyo?
Nay, hindi naman totoo yung mga albularyo eh. Marami sa mga yan. Nagkukunwari lang na kaya nilang tumulong. Pero ang totoo, pahamak. Ganyan din ikinamatay ng nanay ko eh. Nagpipigil lang po ako ng kilabot noon pero todo na ang kabog ng dibdib ko. Natatakot akong lumapit ulit sa isang albularyo at baka isa na namang halimaw ang matsyempuhan namin. Alan, kailangan na kasi natin ng tulong. Isa pa, hindi naman lahat ng mga albularyo ay walang silbi. Huwag kang mag-alala. Nakapagtanong na ako sa mga kakilala ko. May inirekomenda na sila sa akin. Dito lang din sa bayan natin. Hindi na rin kailangang lumayo pa tayo. Dahil sa takot kong may salaysay ang totoong nangyari kay Nanay Carlita ay nanahimik na lang ako. Abot-abot ang pagdarasal ko nung gabing yun. Kahit di ko sigurado kung didinggingin ba ako ng Panginoon. Masamang tao ako eh. Pinagpasalamat ko na lang na wala namang nanggambala sa amin magdamag. Yun nga lang kinaumagahan ay umalis nga kami papunta sa sinasabing albularyo. Sigurado po ba kayo magiging maayos lang si Gemma sa albularyo niyan, Nay? Anak ko ang gusto kong iligtas, Alan. Siguro naman, hindi ko ipapahamak si Gemma, di ba? Kumalma ka lang, Alan. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ay, may sumilip sa pinto nitong bahay, oh. Ay, yan ang hayata si Manang Pita. Yan yung albularya? Agad akong nanlamig ng makatitigan ng matandang babae na sumilip sa pinto ng pakay naming kubo. Nangilabot ako. Pakiramdam ko ay gusto ko nang tumalikod at kumaripas pa uwi. Pero hindi ko naman pwedeng iwan ng mag-ina ko. Lumakad kami papunta sa kubo. Subalit kahit nung nasa harap pa lang kami ng bakuran ay... Hindi ko kayo matutulugan. Ay naku, Manang. Hindi pa nga po namin nasasabi ang sadya namin eh. Baka naman po pwedeng pakinggan niyo muna kami. Hindi lang basta pangangaswang ang problema niyo. Paano niyo po nalamang may kinalaman sa aswang ang ilalapit namin? Matindi ang kagustuhan ng aswang na matupad ang kanyang pakay. Hindi niyo siya mapipigilan ng basta. Wala akong may tutulong. Teka po. Ano po bang dapat namin gawin? Wala tayong magagawa. Depende na yon sa lalaking yan. Depende po kay Alan. Bakit naman po? Linawin niyo naman po, Manang. Ayokong mapanong anak ko. Pasensya na talaga. Wala akong maitutulong at ayokong mag-alam. Kapag kasi sinawsaw kong sarili ko dyan, maaaring masira ko ang hustisya. Teka po, Manang Pita. Kausapin niyo naman po kami ng maayos, oh. Manang! Manang! Ano ba kasing sinasabi ng albularyong yun? Ang labo naman niya. Alan, alam mo bang sinasabi ni Manang Pita? Hindi. Siyempre naman hindi ko alam. Ano ba kasing alam ko sa mga ganyang aswang, di ba? Tsaka kung alam ko, dapat sinabi ko na kaagad sa bahay pa lang. Di na tayo nagsayang ng oras dito. Magtatanong pa ako sa mga kakilala ko ngayong araw. Baka may mairekomenda pa silang ibang albularyo. Kuha ko ang ibig sabihin ni Manang Pita. Kailangan ko ulit harapin si Mang Neryo. Pagsapit ng hapon ay naglatag ulit kami ng mga pangontra sa bahay. Nagsaboy kami ng asin sa bakuran, tapos nilagyan namin ng bawang ang mga bintana at pinto. Ang kaso... Ay, ngayon pa talaga umulan ng malakas. Hindi maganda to. Malulusaw yung asin sa bakuran. Kalma lang po, Nay. Nakasarado na pong maigi ang lahat ng mga bintana at pinto. Hindi na basta makakapasok yung aswang na yon. Nahasa ko na rin tong itak namin. Diyos ko, tunog ng pusa. Yan kaya yung aswang? Hindi ko alam. Ang hirap masabi. Masyadong maingay ang ulan. Ay, may nagtatatakbo sa labas. Mukhang iyan na yata yun, anak. Dito kayo sa tabi ko. Alan,
sigawan mo. Ipakita mo hindi tayo natatakot. Bahala na to. Lubayan mo na kami! Lubayan mo na ang mag-ina ko! Hindi kami natatakot sa'yo! Alam kong ikaw yan, aswang! Lumayas ka na! Bago ko pa tagpasin yung liig mo! Talaga ba? Talaga bang matapang ka? Papatayin mo ko? Tingnan natin kung hanggang saan yung peking tapang mo. Ano ba kasing kailangan mo? Eto na naman! Sumasakit na naman ang tiyan ko! Oh, Diyos po! Anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng basta na lang lumabas. Nay! Hindi ko na kaya! Napakasakit! Tinutubo ka! Hindi na pwede ito. Bahala na. Kailangan ko nang gawin to. Alan, anong gagawin mo? Lalabas ako. Haharapin ko yung aswang. Nababaliw ka na ba? Pagkalabas ko na ikandado niyo po agad ang pinto. Lunod na ako sa kilabot noon pero pinilit ko ang sarili ko. Lumabas ako sa back door sa may kusina tapos sinarado ko rin yun agad. Narinig ko ring lumagatok ang kandadong nasa loob. Mang Neryo! Magpakita ka sa akin! Akong kailangan mo, di ba? Nandito na ako! Nakahanda na ako sa kung ano mang gawin mo sa akin! Lubayan mo lang ang asawa at anak ko! Nakikiusap ako sa'yo! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang kailangan ko, kabayaran. Kabayaran para sa buhay ng anak ko na kinuha mo. Walang ibang sasapat na bayad, kundi buhay lang din ng anak mo. Kung ganon, wala akong magagawa! Kailangan kitang pigilan! Yeah! Ah! Pigilan mo ako kung kaya mo. Hangal! Gumuhit ang kidlat. Kitang-kita kong hindi na tao ang kaharap ko. Sobrang kulubot ang balat at itim lahat ng mga mata. Kita ko ring napakatatalim ng mga ngipin at kuko nito. Tuloy-tuloy akong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng aswang. Naroroon siya sa may halaman ng nasa likod lang ng bahay namin. Sinugod ko siya ng nakaambang itak ko. Pakiramdam ko noon ay nanumbalik ang pagkadesperado ko noong mga panahong basagulero pa ako. Hetong sa'yo! Mamatay ka na! Nakakainis! Yeah! Hindi mo pa ba nakikita? Walang magagawa sa akin yung laruan mong patalim kung hindi mo naman ako matama-tamaan. Malinaw na ikaw ang dehado ngayon. Manahimik ka! Ngayon, ako naman! Hindi! Magkakasunod na pagwasiwas ng itak ang pinakawalan ko pero ni isa ay walang tumama sa kanya. Sa halip ay nagawa niya akong tadyakan sa may sikmura kaya ako napatihaya. Sa kamalas-malasan pa ay nabitiwan ko ang itak ko. Babangon sana ako subalit huli na. Nagawa na niyang maluhuran ng isa niyang tuhod ang bandang dibdib ko. Walang iya ka! Nalimaw ka! Demonyo! Ako walang iya. Halimaw? Demonyo ako? Bakit? Dahil lang ba sa hindi ako tao? Anong tawag mo sa sarili mo? Pakawalan mo ko! Oo. Aswang kami ng anak ko. Oo. Hindi kaya ng anak ko na kontrolin ang sarili niya. Para siyang hayop kung kumilos at mabuhay. Pero ginagawa ko ang lahat para lang wag kaming makapanakit ng tao. Nagsilbi ako bilang albularyo dahil yun ang alam kong matuwid na hanap buhay. Yun ang alam kong paraan para makatulong ako sa iba. At ginamit ko ang kaalaman ko
para gamutin ang nanay mo. Hinigop ko ang sakit niya. Gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang tulungan gumaling. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mong demonyo ka? Ano? Pinatay mo ang anak kong hayop ka! Pinatay mo ang mahal kong anak! Napakawalang iya mong tao ka! Isa kang halimaw! Isa kang demonyo! Manong, ituloy niyo lang po yan. Takpan niyo lang ako. Patayin niyo ako kung gusto niyo. Pero wag mo na po sana galawin ang magina ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Ako na lang po. Nakikiusap ka? Sa akin? Hindi! Sinaksak ako ni Mang Neryo ng napakatatalim niyang mga kuko. Tinamaan ako sa bandang kanang balikat pagkatapos ay sinapok niya ng malakas ang ulo ko at agad akong nawalan ng malay. Ay, ang sakit ng katawan ko at ulo ko. Sina Gemma. Ang pinto. Bukas na. Madilim pa rin nang magising ako pero wala na pong ulan. Lumingon ako sa bahay namin at nahintakutan nang mapansing bukas na ang back door. Kaya naman di na ako nagsayang ng oras. Pinilit kong ikilos ang sumasakit kong katawan. Mabagal ang galaw ko pero pinilit kong makausad hanggang sa nakapasok na nga ako sa kusina. Hindi. Dugo. Nasa si Gemma. Si Nanay Dinay. Gemma! Gemma, nasan ka? Nay Dinay! Gemma! Doon. Bukas ang kwarto. Gemma! Halos himatayin ako sa nadatnan ko. Si Nanay Dinay, nakatihaya sa sahig, butas ang dibdib at naliligo sa sariling dugo. Si Gemma naman ay nasa kama, nakahiga patagilid. Bukas na ang kanyang tiyan. Walang natira sa anak namin. Maliban sa ulo nito na nasa tabi ng kinakasama ko. Sa dingding naman ng kwarto namin ay may nakasulat gamit ang kanilang dugo. Bayad ka na. Hindi! Gemma, mahal ko! Bakit kailangan kumantong sa ganito? Bakit? Hindi ko naman ginusto to eh. Ayoko mawala kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Gemma, anak ko, mahal na mahal ko kayo. Ayun na naman yung pusong yan. Tumigil ka na! Lubayan mo na ako! Bayad na ako, hindi ba? Bayad na ako! Ano pa kailangan mo sa akin? Ano pa? Simula po noon ay tuluyan nang nawalan ng direksyon ng buhay ko. Nagpalaboy-laboy ako kung saan-saan. Mula Quezon ay nakarating ako ng Laguna, Kamaynilaan, sa norte at kung saan-saan pa. Palipat-lipat din ako ng tirahan at trabaho. Nitong kailan lang ay napasok ako bilang pahinante ng truck.
Hindi na ako nag-asawa ulit at bumuo ng sarili kong pamilya. Ayoko na. Natatakot akong baka bigla na namang lumutang ulit si Mang Neryo. Yun nga lang ay sawa na ako sa buhay. Hindi kasi talaga ako pinatahimik ng dusa. At ngayong parating na ang ika-30 anibersaryo ng malagim na gabing yun, nakapagpasya na ako. Sa mismong araw na yun, Mayo 29, susunod na ako sa mag-ina ko. Malabo nga lang na magkita kami ulit kasi sigurado namang sa impyerno ang bagsak ko. Gayunpaman, desidido na ako at ang liham kong ito ang magsisilbi kong pangungumpisal sa katarantaduhan ko. Ang aking pamamaalam.